Yan. Ayan, start na. Eto na naman tayo. Topic natin ngayon, Dwayne Johnson, ex-UST. Connection ni Dwayne Johnson sa UST. Simulan mo, brother. Siyempre, sisimulan natin kay Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Hindi ko ano yung una, yun yung umpisa. Yun naman lagi ang starting point, no? Dwayne Johnson. Okay. The Rock. The Rock. The Rock bottom. Kailan ba nagsimulang sumikat si Dwayne Johnson? Usually naman yung kasi... Hindi, umpisa natin sa sa history niya. Anong mga nangyari sa kanya. Ano yung mga mahalaga sa kanya. Kasi dun magbi-build up yung character. Mahalaga. Yung mga turning point or yung kanyang tawag dito, kanyang past, yung kanyang childhood. And bakit, hindi sa childhood Okay. Bakit siya hindi talaga wrestler? Bakit hindi talaga siya wrestler? Wrestler naman talaga si Daraka. Hindi, bakit hindi talaga siya wrestler? You mean professional wrestler like sa Olympics o yung... Hindi talaga siya wrestler. The Rock is not for wrestling. Kakaiba yun. Ay, doon siya nakilala. Ano ibig mo sabihin? Doon siya nakilala? Ako, doon ko siya nakilala. Doon ko siya nakilala, pero hindi talaga para sa kanya. Gets mo? Umpisa natin. Sige. Kabataan niya. Siyempre, tawag dito, ano bang meron si The Rock ng bata? Meron siyang fatherly figure. Childhood hero. Oo, na wrestler din. Aha. So, doon siya nag-umpisa. Rocky Johnson, yung pangalan ng tatay niya. And, wrestler din ba tatay? oo, wrestler din ang tatay niya. Dito ka magugulat kasi at that time, nung parang may book pa si The Rock. Dito ka magugulat. Nung time na may book pa si The Rock. Nangyari ba yun? Nagka-book pala siya. May book siya dati. Around 1990s yun. May book pa siya nun. Tinry niya nang pumasok ng wrestling. Literal na pagka-graduate ng college. Kasi siya ano ba natapos si Darak? Parang general course Tapos basta ang major niya parang I don't know. Basta hindi niya pinractice I don't know kung... Nagtapos lang siya for the sake na meron siya degree. Kasi ang family niya lineage talaga ng wrestler. Ng wrestlers. Ang lolo niya, si Peter Maivia. Ito na, trivia. Malupit na trivia. I see, and the one know. What the fuck? Ano yan? Kita mo? Yung podcast tayo rito umarap ka. Teka, Hindi, umarap ka. Dapat yan yung what the fuck face ko. Hindi, bakit kailangan mo, umuusog ka na naman, lapit ka dito, maalis ka sa camera. Alright. Bakit kailangan, alam mo siya, Disney yun, Brad Hindi ba nanonood ng Disney, anak mo? Not that I know of. Yun, Disney So, yung Disney, yung Moana, ito yung trivia dyan. Ang akala nila, si Maui, yung, may idea ka naman siguro sa Moana. Moana, somewhat. Ano itsura ni Moana? Yun yata yung kulot yun sa dagat. Tapos? Tapos ayaw aminin na pinanood. Napanood ko yun, natuwa lang ako dun yung manok na bugok Bugok. Pangalan ng manok. Doon lang ako nagigising Parang sa Ice Age si Scrap. Doon lang ako natutuwa Yun, ito yung attention ko Ang akala nila, yung pinagkunan kay Maui na character, si The Rock. Siya din yung nagbose, si The Rock. Pero ang pinagkunan niyan, yung lolo niya. Peter Maivia. Hence, nung pinagsama yung pangalan ng tatay niya tsaka lolo niya, kaya ang unang pangalan niya sa wrestling is Rocky Maivia.
But then, yun nga. Parang Masyadong mouthful eh. Parang Rari may biya. Parang ang dami mong gustong mangyari sa mundo eh. Parang matigas tapos bilang may biya. Bilang lambot, no? Kasi nangyayari yan sa mga showbiz pagka hindi maganda yung pangalan mo, pinapanitan. Oo. Si Rita Iringan. Sino yun? Artista yun sa Channel 7 eh. Hindi ko kakilala yun eh. Nakalimutan ko na yung kilala ko Rita Abila. Pinalitan ba pangalan nun? Hindi, maganda eh. Rita Abila. Maganda pakinggan, catchy, di ba? Pero pagka... Coco Martin. Ano ba pangalan nun? Ewan ko. Basta ang hindi ko maalala, Coco Martin. Si John Martin Nieto. Sino yun? Yul Servo. Yul Servo. John Martin. Siya yun, di ba? Sure ba? John Martin Nieto. Alam ko siya yun eh. Pero po siya saan yung Yul Servo? yung Yul Servo, yung may kapatid yun. Kapatid? Na babae. Ano? I forgot eh. Basta na ko lang sa binyagan eh. Yun yung na... Kaya siya naging Yul Servo. Hindi, Yul Servo, artista name niya yun. Yun nga. Pagka yung screen name mo, hindi masyadong, click. Pinapalitan talaga. Balik tayo. So, Rock May Biya ba yun? Rocky May Biya. Rocky May Biya. Hindi nga naman, hindi nga walang impact eh. Hindi siya hindi catchy at that time kasi, syempre, nangangapapayta. Ang unang sport talaga ni The Rock brother is American football. Bagay naman sa build niya. Parang ang niya doon, position niya doon, parang siya yung kalimutan ko na yung mga position sa Parang, di ba sa meron kang quarterback, meron kang running back. Okay. Yung quarterback yung tagapasa, yung running back yung tagatakbo. Tapos yung meron mga sa unahan niya, yung mga nagtatackle, tapos may nagde-defend. Yung role niya, parang siya yung malaki na nagde-defend doon sa mga nagtatackle. Ong back. Cut. Scratch that out. Scratch nyo na lang. Kalimutan na natin yung mga nangyari. Ong back. Kalipas na yan. So yun yung parang pinakaunang role niya. Parang pang bardagulan talaga siya. Kasi siya matangkad siya yung 6-footer yung tatay niya mga 5'7". Maliit lang. 5'7", 5'8", gano'n. So, parang, tas, yung lolo niya, 5'9" lang. So, hindi sila yung sobrang tangkad. Tapos, yung lolo niya, hindi ito, in-laws to ng tatay niya, yung Rocky Johnson. Yung Peter Maybia, galing yun sa lineage nung mother niya na, kumbaga, yung mother niya yung Johnson. Doon kinuha yung apelido niya. Bakit kaya? Meron ba siyang... I don't know. Dwayne, parang Douglas, Douglas yung parang pangalan ng tatay niya. Tapos parang adopted na lang yung Johnson na apelido. So, cut the story short, yung buong family niya, lineage talaga ng wrestler. So, hindi na wrestler siya. Pero, yun nga, hindi siya para doon sa wrestling. Bakit? Una sa lahat, sumikat naman siya as wrestler. Sumikat siya sa... Sensational nga siya. Parang kulang yung wrestling para sa kanya. Hindi niya nakuha doon yung fulfillment na parang life purpose niya, gano'n. Oo, parang alam mo yun, parang ang dami pa pwedeng gawin. Hindi ka para doon. Kaya siya nag-artista. Kasi, mamaya natin itaril bakit hindi siya bagay sa wrestling talaga. And bakit si Stone Cold lalo sumikat. Yun. Yun yung yun yung parang pinaka-story kasi si The Rock at that time, nasa football. Football. So, football player siya ka mo eh. Football player. Tapos hindi na siya after college. Dumiretso na siya as wrestling. Parang hindi ko alam kung 1990, basta 1990s. Sino kaya nag-udyok sa kanya na mag-wrestling? Siyempre, inspired by tatay niya eh. Tapos, ito yung unang kalaban niya. Ito yung isa sa mga unang kalaban niya, pangalan nito, unang pangalan niya, Ang mga humarang sa kanya noon, si The Sheik. Basta parang yun. Mukhang Arabo siguro. Mukhang Arabo yun, And the other one is The Sultan. Kilala mo yung The Sultan. Sino yung The Sultan? Yung ang pamatay niya, yung paamuin ka ng puwet.
Yung gaganunin ka ng puwet sa mukha sa may corner. Kilala ko. Kilala mo yun. Napanood ko siya once si Rikishi. Si Rikishi. Oo, si Rikishi. Sultan siya dati. The Sultan pangalan niya. Payat pa siya noon, Brad. Kaya lang. Naging hapon bigla. Kaya lang syempre syempre sumo. At that time, sexy ang katawan ni Rick. Hindi man siya sexy, tabain kasi talaga siya. Pero fit siya, matulin pa siya noon si Rikishi. Ngayon parang heavy Nagka-diabetes bigla. Nagka-type 2 DM. Nag-iba tuloy ang ang screen name niya. Parang at that time hindi rin siya bumebenta. So, anong nangyari? I-cut na natin si Rikishi. Si Darak, yun yung mga unang laban niya kay Rikishi, kay The Sultan and Sheik. Tapos parang pinakita, sila doon ng airpods siya, parang nagganon sila parehas na, alam mo parang si Rey Mysterio tsaka si Dominic Mysterio ngayon. Anong ibig sabihin? Yung anak, yung magtatay na proud sa anak and everything, na ipapasok talaga sa wrestling. Parang baton pass ata ang tawag. Parang basta kung ano yung ginawa kay Dominic Mysterio. Ganon din yung ginawa ni nung tatay niya. Interesting. So, okay. Hindi naglaon na yung mga matches ni Darak na ang kanyang mga matches noon ay heel. Ang role niya is heel. So pagka sa wrestling, sinabi mong heel, sino makakilala mong kontrabida? Saan ba yan? Sa wrestling. Kontrabida si Kane. Kontrabida ba si Kane? Yun. Kontrabida si Kane. Si Batista at one point in time, naging kontrabida. Ako pinakainisan ko noon, dalawa lang. Booker T tsaka si Kurt Angle. For some reason naman, tuwan-tuwa ako kay Kurt Angle at Booker T. Tuwan-tuwa ako, hindi dahil kontrabida sila. Kundi si Kurt Angle kasi yung galawan niya ay talaga. Pang Olympic. Oo, Olympian. Kaya alam mong quality talaga siyang wrestler. Si Booker T naman, ang galing magdala ng karakter, nakakatawa. Dito na yung pag-uusapan natin. Ano yung linya ni Darak? Di ba yung Can you smell it something ata? Ano ba? Do you smell? What's rock is cooking. Something ganun. Cooking. Actually, hindi ko naabutan yung era na yun. Or kung naabutan, kaya ito na. Hindi na siya talaga para sa wrestling. Kasi si Darak, hindi sa kanya yun. You mean hiniram niya lang yun? Pucha, plagiarism yun. Hindi pwede hindi sa hiniram. Wala namang kasing wala namang kasing patent yung mga ginawa nila. Yung 316 ni Austin, di ba? Austin 316. 316 yung nickname niya doon. Tagline. Nickname niya dati. Nickname niya talaga yun? 316. Yung sa Bible, for God so loved the world, etc. etc. And then, ang may original na linya nun si Booker T. Yung 316? No, yung you smell what the book is cooking. Sinabi niya yun sa later interview ng mga matatanda na sila kasi ginamit niya yun parang once or twice lang. Sa isang parang event no na parang hindi ko alam kung WrestleMania o something. Siguro hindi pa gaano sikat. Hindi pa gaano sikat. O tapos na-adapt niya. Ang galing niya mag-deliver. Sino? Si Darak. Kaya nakuha niya yung na yun. Would you smell? What the rock is cooking? Tapos yung kilay na tataas, yan yung mga signature niya And then yung move niya na Darak, mamaya natin pag-usapan yan. Yung Darak bottom. Kayo din ang galing yun. Kanino yun? Kay Booker T din. Pucha, kawawang-kawawa nun si Booker T. Masyadong na-pirate. Signatures. Dapat sa kanyang signature yun. Siyempre, yung scissor kick na, ang ganda na rin. Di ba? Bagay din. Kaya lang at that time, noong mga panahon noon, parang may mga wrestlers lang na, para si John Cena, may parang 6 na moves lang. Moveset, yung shoulder tackle na ganon, yung STF, pag-usapan natin. Yung time na yon, merong character na wala sa WWE.
merong wrestler no na parang idol yung sa Japan. Uso din kasi sa kanila yung yung parang wrestling na entertainment. Meron doon si parang pangalan ng Kabuki something. Yun yung nagpauso ng green mist. Parang hindi ko gusto yung green mist na yan. Yung gagana na sa mukha ng gano'n, tapos parang ma-i-stun ka, parang... Nagbubuga ng kung anong... Oo, nagbubuga ng green mist. Mountain Dew na ano. Hindi sinabi, pero ginagawa yan dito. Baboy, Kasi dinala ni dinala ni Tajiri yan up dun sa WWE. Ngayon, yung isa sa mga nagpasikat nun, si Great Muta, or Great Muto. Muto kasi Japanese. Ngayon, si Great Muto ay isang wrestler na sobrang daming moveset. Kaya lang, hindi siya sumikat dahil doon. Para siyang Rey Mysterio ng Japan. Hindi siya sumikat sa dami ng moveset niya. Kasi hindi naman sila communicable lahat kasi mga umabot si Great Muta sa WCW. Pero matanda na rin siya nung sumikat. Para si Tajiri, matanda na rin si Tajiri nung sumikat siya, parang 30 na yata o 40 na din So, si Great Muta, dun kinuha yung niya, yung kanyang... Ano yan? Ito yung gaganon. Darak bottom. Oo. Ay, people's elbow. Okay. Ang signature kasi ni Darak dati, ni Great Muta is yung sudden elbow drop. Parang pagka ganun niya, ganun ka agad, diretso bagsak na yan. Ginawa ni Darak, dinamihan niya ng... May pag ganun gano'n. Pare, palabok. So, masasabi mo talaga, dun pa lang, hindi wrestler si Darak. Dahil creative? Actor siya. Magaling siya magbenta ng galaw. So, yung mga simple, gaya yung yung linya ni Booker T, pinasikat niya. Wala siyang creativity halos Linya ito lang, yung mga creativity niya is just gesture. Wala siyang creativity na his own moves talaga na siya malupit. As people's elbow. Yung people's elbow, daming cheche bureche. Parang may nabasa nga ako na baka napanood ko lang sa FB lang din na pag si Darak nga ata yung best when it comes to selling moves. Bakit? Pagka chinokeslam siya, halimbawa, tatalsik pa talaga. Yan na yun. Para lang ibenta yung galaw no? Yan na yun. Baka nga. Siguro. Merong pinasikat ng husto si Darak. Yun na yun, si Steve Austin. Dahil ang nangyayari, lagi sila nagkakatapat. Kasi ang parang character ni Steve Austin, simple moves. Suplex, parang wala nang yung mga yung inspiring na galaw no? Wala, isa sa mga magaling magbenta ng galaw si Steve Austin. So parang din siya, parang Darak din siya. Ang masabi mo yung malakas talaga in everything, Goldberg. Goldberg pare. Yung spear ni Goldberg, yung katawan ni Goldberg. Pagka in-spear ka talaga nun, talagang baka iluwa mo yung internal organs mo. Pag in-spear ka na, yung ginaganon ka lang doon sa gilid, Parang ang sakit talaga yun. Hinahampas ka ng sakong bigas. So, ang binenta ni Darak, yung mga stunner ni Steve Austin, literal, pag napanood mo yung ilang mga video, umiikot pa siya, tumatumbling patas. Literal, yung kala mo, patay talaga siya. Napakagaling So, artista talaga si Darak. Okay. So, doon pa lang, ano bang gagawin nito? Kasi ako hindi ko siya naging paborito kasi ang character niya is as a wrestler, you mean? Oo. Stealthy kasi yung niya stealthy yung mabilis yung galaw niya tapos konti lang din. Tapos yun minsan hindi masyado nakakapagod. Parang yung parang pagka inaano mo siya para siya si Hulk Hogan, yung may gumaganyan pa yung pagka sinasapak didilat pa rin kasi gumaganyan. Baka na lang nagdadala, no? Yung mga pagdating sa acrobatics, wala. Wala. Acrobatics, Rey Mysterio talaga. Yun talaga yun. Talagang... Ay, si Tajiri. Tajiri, magaling yun. Pwede nga magsabayan yung dalawang yun. Kaya lang... Naglaban ba yun? Ewan ko. Naglaban at some point. Yun,
Yun yung ano ni Darak. Tapos 2001, saan siya napunta? Actor na siya. After 10 years, tapos na siya sa wrestling. Sila Triple H, nandun pa si, anong ibig sabihin ng Triple H? Diba, Hunter's Helms, something. Helmsley ba yun? Oo, parang Hunter Hearst. Helmsley. Hindi ko kaya i-spell. Sino yung paborito kay Triple H sa atin? Paborito ko naman talaga si Triple H. Hindi ko gusto yung... Siyang paborito kong wrestler talaga. Pinakaayaw ko yun. Alam mo kung bakit? Napaka-baboy lahat ang gumaya doon. Baboy lang eh. Pupunta doon sa classroom, Brad. Pagpasok pa, nagulat kang taba nun dito. pag nakita ko yung kaklase ko, ang taba nun dito. Puta, alis na agad kami. Naging paborito ko lang siya nung one time na naging King of the Ring ata siya. Tapos gumawa siya ng... Anong taon ito? Hindi ko maalala eh. Early 2000. Mga 2005 siguro, kasikatan pa ng wrestling ulit, WrestleMania. Oo. Naging King of the Ring siya, tapos meron siyang ginawang trailer. Akala ko talaga pelikula. Tapos doon sa trailer na yun, hari siya. Oo. Ang ganda ng trailer na yun, yung medieval na hari. Tapos siya yung nagde-decide kung ano yun. Ba yung hari si King Booker? Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Ibang ano pa yun, palabas pa yun. Oo, saka hindi catchy sa akin yun. Yung si King Booker. Pero yung mukha ni Triple H. May dala pa. May dala basta yung si Booker. Yung image ni Triple H nung kabataan niya na hari, ang ganda ng dating, ang lakas. Tapos long hair pa, di ba? Long hair. Kaupo lang siya sa trono, yung cross niya na crown niya. Kada may gera siya yung nagdi-dictate kung saan pupunta yung mga... Hindi naman siya yung mismong lumaban, taga-dictate lang siya. Tapos yung pala biglang... Anong pangalan ng grupo nila? X, D-Generation. D-Generation X, si ano to? Shawn Michaels. Shawn Michaels, yung favorite ni Julius, si Switch in Music. Baka gusto mo switch in music kita. Switch in music ka ng bulag mo. Dito. Sa ligan tama Sa pool ka pa no? Tago ka pa sa call. Sige nga, sabay tago mo. Kinamahan ka pa rin. No? Switch in music. Balik tayo kay Dwayne Johnson. Nawala tayo. Saan nga ba? Nasaan ba tayo? Layo na natin eh. Movies. Na siya. Nag-start siya sa panood ko dati sino yung mataba na ngayong matanda maganda yung katawan niya. Matabang Mami. Palabas sa Mami. Brendan Fraser. Brendan Scorpion Fraser. King. Doon siya doon ba una niyang movie? Kaya lang siya doon parang... Hindi ko alam na yun ang una niyang movie. Yata, pagkakaalala ko. Scorpion siya doon Hindi naman CGI lang siya na... CGI siya nung mga action. Tapos nagkaroon ata siya ng sariling movie na Scorpion King. Oo, nagkaroon pa siya ng sariling ganon. Tapos, yun nga, the game plan, mga ganyan. Doon na nagsimula yung niya, boost yung career niya. Oo, nag-boost yung... ang pinaka matatak is ito, yung... pangalan nito? Fast and Furious. Sa 5 siya or 6. Oo, tapos bila na anuhan ng Hobbs and Shaw. Spin-off na yun, Kahit na medyo hindi ko gusto yung plot pero ang ganda ng nila. Tapos Brad, parang siya lang yung pinayagan doon na naka-endorse yung movie sa clothing line niya. Huh? Oo, Brad. Under Armour? Oo, naka-Under Armour siya doon. Or sa sa G.I. Joe. Sa G.I. Joe din ba siya? G.I. Joe siya si Road something. Roadrunner. Iba yun Beep, beep. Beep, beep, beep. Tapos yung yung paunanan trend. Si Dwayne nasa G.I. Joe. Tapos parang basta yung role niya ang mga hawak na heavy machine, parang mga heavy gunner siya doon Yun yung role nung character I forgot. And then yun na. Doon na siya namayagpag sa mga ganong movie. Then Jungle Cruise, dumating Jungle Cruise, Jumanji, which is lahat ng role niya. Eto lang, brother. Parang yung character niya, limited din. Parang ginawa lang siya para doon sa character na exactly. Which is tall, muscular guy na parang heroic na may parang kalog. Ang gusto ko isa sa mga palabas siya yung yung Central Intelligence.
Yung kay Kevin Hart. Oo. Naka CGI siya ang tabaw. Nag-workout lang ng 6 na oras araw-araw. 6 na oras. Yun lang naman daw ang ginagawa niya for how many years. 6 na oras yung nag-workout. Talaga lalaki ka yun. Pero roids yan. Ano ba gusto kong movie ni Dwayne? Roids yan, Brad. Ha? Roids. Si Dwayne? Oo. Malaking accusation yan. Papaputol ko titi ko pagka hindi siya nag-roids. Ay, papuputulin. Kung totoo yan, hindi na rin naman talo. Dami na naputol eh. Ayun, hindi, nag-roids talaga siya. Kita naman pati si si pangalan nito sa Baywatch, si Kevin Hasselhoff ba yun? Hindi. Tagal na tayo. Baby Hasselhoff, gago. Napag-aalaman. Sino si Kevin? Sounds like, di ba? Pinagsama yata si Kevin, Kevin Cosme. Hindi, si yung si Dirty Dancing ba? Kevin, yung magaling magsayaw. Sa Haloman. Kevin Bacon. Alam ko Kevin Travolta. Galing sumayaw. Parang Travolta. Nag-out na yun si John Travolta. Nag-out? Anong nag-out? Ba din si John Travolta? Oh, Brad. Kalaki ng katawan nun? Papaputol ko yung titi ko. Hindi ko naman siya idol. Nag-out na si John Travolta. Kailang umidad. Sa kanya pa na-realize yung parang trans na nga siya ngayon eh. May movie siya last time na... Trans na? Oo nga, tiyan natin sa internet. Yung balbasarado na yung nakalbo. Ay, gago, hindi. Balbasaradong kalbo siya yung mga huli niyang... Oo, kaumusog John Travolta. Ayan, Takin na yung search engine ko. John Travolta gay. Is John Travolta gay or bisexual? Is John Travolta total gay? Is John Travolta really gay? Nag-ano na nga siya. Kalbo na siya. Di ba? Ayun Tapos may boyfriend siya. Fans can't get enough of John Travolta and Tommy Lee romance. Okay. Parang tayo lang totoo Kita naman, hindi Brad. Hindi ka naman siya childhood hero. Hindi ka kita naman, Brad, kung paano ngumiti, Ngiting bading ba? Kaya discrimination tayo. Hindi. Kita naman, sa kilay. Yan. Nga, ang magana yung gaydar natin. Hindi ako tinatablan yung gaydar na yun. Ayun, pag ngumiti ng ganyan sa'yo. Ako, tinatawanan ko lang, wala akong sinasabi. Pag may nagsabi sa akin yan, bading din, sabi niya. Sabi ko kasi, kliyente ko dati, sabi ko, paano ba na i-trace pagka kapwa, ganyan, kabaro yung tawag sabi niya gano'n. Pag ngumiti, pag yung basic na ngiti niya is nakanganga. Bading yun, sabi niya gano'n. Ay, gano'n? Sabi ko, talaga? Sabi ko, kaya pala. Kasi pag ngumiti ka nga, may normal lang ngiti mo, Okay. Di ba? Parang tapos, ganun tala yun. Ganun ulo yun. Hindi na mo, naging ventriloquist. Lalakad yun. Tapos may sinabi pa siya, pag yung mga gesture, isa sa mga gesture, nakataas yung doktor kasi ito. Alam niyo maduming siko, ganun. Hindi ba yun? Hindi. Parang stereotypical na yun Naiiwasan na nila yun Okay. Pagka yung isa sa mga gesture is yung tumataas yung kilay, ganyan. Parang ginagawa mo let me correct myself, no? Hindi tumataas kilay ko. Hindi tumataas. Nanlalaki ang mata ko. Sumasabay lang ang kilay. Okay. Pagka kasi gumaganyan sila, when they're making their point, yan. Na daw yun? Positive na daw yun. Tapos yung mga positive. yung mga gestures na, kasi yung mga normal na lamya, naiiwasan yun. Pero meron daw certain na pagka madami ka ng bading na nakakasama, meron mga certain na gesture sila na kahit hindi nila sabihin sa'yo, alam mong bading sila.
Hindi ko talaga alam. Ako, madami na akong... Hindi ko na amoy kahit anong langhap manhid ata ako. Huwag ka kasing in denial. Show them who you are. Be proud of yourself. Be proud of yourself. Yan, no? Hindi, yan, kasalanan yan din sa kanila. Kasalanan yan din sa kanila pagka ina-out mo sila, nagagalit sila. Ano ibig sabihin ina-out? Para yung isa sa mga kasalanan ko dati, hindi ko maalam, syempre. Wala akong idea eh. Kung di mo alam, sa dami ko nang nakakasamang bading, sa dami kong kaibigang bading, parang, tawag dito, uy, bading to. Pag ginanon mo. Tapos, sila is pamin na sinasabi. May dalawa pa yan, may pamintang durog, may pamintang buo. yung durog daw, nakakahatching. Atyo, alam mo yung parang kahit na anong tago nila, na huli ka pa rin kasi nabahin ka. Nabahin ka. Yung buo, hindi mo mahuli daw yun. Parang closeted gay na na ganon. And then, yun nga, inaano mo sila, parang, syempre, ako, di ba, tawag dito, moral code ko, truth or lies. So sinabi ko, ito si bading to eh. Not in a derogatory way. Kaya sabi ko na gay siya. Ngayon, kung hindi niya tanggap, tapos yun nga yung nandun na lahat ng attributes na sinasabi or yung tawag do features na sinabi niya na ganyan rete, yung mga gestures kita na. And then sinabi na tawag dito, hindi gay yan unless aamin siya. Hindi sila bakla unless aaminin nila sa'yo. Ang ibig mo sabihin, pag inamin nilang bakla sila sa'yo, okay lang na ipagkalat mo na bakla sila. Pero hanggat hindi nila sinasabi sa'yo, hindi ka pwede magsalita ng kahit ano. Hindi ko naman pinagkakalat eh. Ang sa akin lang, yun lang yung hindi rin siya judgment. Yun lang yung tingin ko. Yun lang yung tingin ko na, but gay to si ganito. Hindi sa pinagkakalat ko, kunwari. Kunwari, ikaw mismo, ikaw yung bading. Tapos tapating kita. Tol, huwag ka ma-open na. Are you gay? Para din, di ba, may sila yung pronouns. Gusto nila gagamitan sila ng they, them, etc. Sabihin natin gusto mong gumalang, gusto mong sundin sila. Di syempre, tatanungin mo muna kung nasa spectrum sila, saang spectrum sila. May ganun na pala ngayon nasa Soji bill na gusto nila ipasa yan eh. Pang Centrum complete lang. may ganyan na pala sa tao ngayon. Parang minsan mahirap din unawain. So balik tayo doon sa gano'n na hindi naman sa hinuhusgahan mo. Pero para sa akin kasi kung, di ba, ang aking moral code is naka-base sa truth or lies. So kung doon pa lang sa sexuality mo ay hindi mo na kayang aminin sa akin, hindi kita kaya maging kaibigan. Pero kung ganito, mamin ka, I'm gay pero wag mo sasabihin sa parents ko, ikikip ko yung secret mo. Maglalaba ko pa ng patayan niya, hindi ba din yan? Inamin niya sa akin eh. Kaya hawak ka, putulin niyo na lang titi ko, di ba din yan? To that extent. So parang gano'n. Kasi umamin siya sa'yo eh. For the sake of the truth na inamin niya sa'yo, friend mo na siya. So, kung ano mang gawin niya, kung ano mang sabihin niya, itago ko yung sikreto niya, yes. Gano'n akong tipo ng tao. Siyempre, yung rule 3 ko is to protect someone. Na magsisinungaling ka para sa tao, para proteksyonan siya. That's not for me. That's for him, her. They, them, etc. Kung ano man. Okay. Nasa tayo? Lumayo tayo. Nakaidakak tayo. Johnson. Basta paborito kong pelikula ni Dwayne Johnson ay... Ayun pa. Walang nakakaalam kung si Goldust ay... Hindi ko masabi-sabi ko ano paborito ko. Ano ba paborito mo? Ano ba paborito ko? Pucha, nawala tuloy ako eh. Napanood ako dito yung Faster, yung title. Ang ganda na slogan nun eh, yung Justice is swift but vengeance is faster.
Killer siya dun eh, hard killer si Dwayne Johnson. Yun yata yung driver siya, parang driver. Oo, tas ang may hired assassin din na binayaran para patayin siya. Oo. Sila naglaban. Sino yung kalaban niya doon? Hindi ko maalala eh. Hindi Hindi ba bumenta yun? Hindi ganong bumenta pero tuwan-tuwa ako sa movie na yun. Wala lang, ganda lang ng slogan. Saka fast-paced kay patayan. Patayan talaga. Oo. Patay talaga. Hindi naman madugo. Hindi naman gano. Sakto lang. Saka meron pa siya yung kasama niya si Owen Wilson ata yun. Siya nga ba yun? Nasa Brazil sila. Comedy. Medyo comedy action. Chef siya dun sa movie na yun. Hindi ko lang maalala. Parang lagi naman ng gano'n ng niya. Ang naging stagnant na siya sa ganung na parang action, comedy. Basta siya hindi siya pang romance. Saka Hercules. Kahit na sabihin lang pangit yung Hercules, nagagandaan ako sa performance niya sa Hercules. Bagay naman sa kanya para sa akin. Yun. Sige, tuloy mo na yung sinasabi mo. Nasa ba ako sa sinasabi ko? Hindi, lumayo ka napunta ka kabigla kay John Travolta, ang magaling sumayaw. Pabot tayo sa pag-out kay John Travolta. Nasa ba ako? Movie. Movie. Wala na, tapos na ako sa movie eh. So, all in all, so, he's a great artist, he's a great actor. Oo. As a person. May mga minsan na yung nakikita ako na Hindi, ang niya, kaya daw wala na siya sa Fast and Furious. Hindi sila nagkasundo ni Vin Diesel. Ewan ko kung anong sigalot nila sa isa't isa. Pero ang ganda naman ng timpla nila. Ang ganda nga ng timpla nila. Parang sayang eh. Hindi sila nagkakasundo. I don't know. Parang yun yung dating. Mm-hmm. So, hindi natin alam kung sino yung may problema sa character. Malay natin, may din siya, konting problema din siya sa character niya. Minsan pagka nagkasama-sama yung mga alpha males no? Oo, pwedeng... ang hirap eventually magse-settle din naman pero kailangan muna talaga magbanggaan parang dalawang leon Suntukan muna sila. Suntukan muna bago hindi ko pwede sa si Kevin Hart, ganun din naman personality niya, alpha din. Alpha rin ba yun? Alpha. Kahit kalokohan ng role. Okay ba kalokohan? Hindi kaya may parang sino yung sinasabi sa kanya yung kay yung sino yung mataba artista. Mataba na host. English. Ano yun? Black? Puti. Mataba na host na puti. Interview with basta Jimmy Leno ba yun? Hindi, the other guy, basta yung mataba. Jimmy. Para lagi siyang tinutulad kay sino yung partner ni Jackie Chan sa Rush Hour? Chris Tucker. Chris Tucker. Lagi siya di ba pag nagsalita? Ano role nila? Yun nga, parang sinasabi, parang pagka black guy, alam mo madami kang kuda, tapos mataas boses mo. Chris Tucker, original yun. Kumbaga, parang medyo nagiging ganun si Kevin Hart. Hindi original na ang Chris Tucker, ha? Hindi, hindi, si Eddie Murphy's hindi siya high pitch. Witty. Witty din siya. Pero hindi siya high pitch. Yung nakakairita minsan si Chris Tucker na parang boses bading. Sobrang bilis magsalita. Tapos parang bading na high pitch. Nadadala niya lang. Pero lalaki pa din siya. So, parang minsan na itutulad doon si Kevin Hart. Pag nag-aasaran sila last time, si Dwayne Johnson. Yung parang nagsampalan sila ng sa pizza, yun do. Hindi ko alam kung ano. Sa isasampal doon sa mukha. Jack and Poy. Halo siya, Brad, bugbog si Dakas. Sinampal niya sila talaga. Yung itsura ni Dakas, Brad, walang palag. Buti nagkasundo yung dalawang alpha na yun, no? Oo, parang sila mahilig sa workout. And talaga, pag ang workout ni Chris Tucker tuloy ni Kevin Hart is
6 days a week din eh. Pag tinignan mo yung record niya, kaya lang may bali siya sa likod eh. And ano siya, tawag dito, as in everyday, siya nag-workout. So, yung mga ganun tao, syempre, kagaya niya na nag-gym up din. Gym body na sila. Oo, parang gym body din sila. Pero hindi user ng ano ito si Kevin Hart. Hindi user ng mga PED. Steroid naman kasi talaga yan. Kaya nga nakalbo yan kasi dahil sa steroids. Steroid, ganun pala yun pagka nag-i-steroid. Hindi, partly. Either nakakalbo, kasi tumataas yung testo eh. Magbabalbas. Tingin ko kailangan mo ng steroid para tubuhan ka ng balbas. Yes, nakalbo naman ako. Suklayin mo na yun. Suklayin mo yung balbas mo pag kaya tubo din sa ilong, no? Pag doon sa ilong na gano'n, no? Connect natin sa UST. Bakit nga ba UST ang naisipan natin? Naisipan mo? Wala akong naisip, basta parang random lang siya. Random lang kahit anong topic, lahat naman related. So, hindi, parang ano yan eh, parang kung ano lang maisip ko, tapos pa-partner lang sila. What's so interesting about UST other than being I think it's the oldest university sa Pilipinas? Ano pa yan? Or sa Asia? Controversy pa yan. Anong ibig sabihin, controversy? Kasi yung pagiging oldest? Oo, kasi parang ang oldest daw is San Carlos. Ngayon ko lang narinig yung San Carlos. University of San Carlos. Kaya lang maaga siya nagsara. Saan ang San Carlos? Sa Pampanga? Doon, hindi ko maalala eh. Anyway, Basta parang CUST kasi 1611, 1615. Tagal na. Oo, parang yun nga, yung literal na pagsakop Dumating si Magellan 1525 ata eh. Oo. So kung 16 ka mo, 1611. 1611. 1655 years plus 11. Aba, 80 lang yun, 86 years after ng pag-arrive ni Magellan. May saka in-establish ang UST. Oo. Ba, ang bilis ng progress pala. So sa kasi ang sinabi oldest. Kung sasabihin mo oldest, yung talagang tanda ng tao na talaga. Buo na, hindi. Maaari mo sabihin, hindi kasi na-establish yung San Carlos at that time. Erected lang. Erected lang siya. Parang hindi siya inano ng mga Spaniards kasi kailangan papasa sa ng mga Kastila eh. Sa kanilang kung ano mang prerequisite nila na bago maitayo. So yung UST at that time, yun na yung pinakamatanda. And pwede rin naman nila talaga sabihin kasi 400 years mahigit na sila nakatayo. Tandaan na ng uste, 4 centuries. So you can say yata, hindi ako sure dito pero siya, part siya ng oldest din sa Asia. Mas matanda pa siya sa Harvard. Ganun katanda ang UST. Yung mga nag-aaral doon, Rizal, Mabini, Marcelo H. Del Pilar. Dalag palang alumni na ito na, yung mga nag-aaral. Yeah. Nag-aaral ba si Dwayne Johnson sa UST? Ang bilis ng connection. Gusto mo i-connect ko na? Sige, connect natin. Si Dwayne Johnson, lahat na sinabi natin halos kanina puro maganda eh. Magsabi naman tayo ng medyo problema dark niya. Side. Nagkaroon ng scandal si Dwayne Johnson before para na-demanda siya ng 3 million. I don't know kung 3 million. Dollars na parang kidnapping ng babae. I don't know yung full... Kidnap si Dwayne Johnson. Si Dwayne Johnson. Bakit niya kailangan gawin yun kung sa dami ng pera malay ko, kung trip mo, mang-kidnap. Si Mike Tyson nakasuhan pa ng... may nanununtok pa nga daw ng si Mike Tyson ng baka eh. Di ba? Yung parang patunayan niya yung kanyang boot strength. Yan. Kung may pagsuntukan sa gorilla. Patunayan mo yung lakas mo may pagsuntukan sa gorilla. No? Tapos na-murder ka. Engot. Engot. So, ayun, nagkaroon din siya na scandal na yung parang nang-kidnap nga siya. Kidnap. Babae. Para mag-ina eh. I don't know. Hindi ako sure dito, pero dating-dati pa, hindi na ito. Ito'y... Laguna. Kumbaga nalipasan ng panahon. Nalipasan ng gutom. So,
from there may scandal siya. Ayan. So mag-isip kayo tayo, sinong mga scandalous wrestlers natin dito sa Pilipinas? Wrestlers. Scandal. Scandalous. Scandal, wrestling, ano yung ibig sabihin ng wrestling? Hirap yan. Ano ibig sabihin, anong other term? Nag-wrestling kami ni Mrs. Na-figure 4 eh. Na-figure 4 ko si Mrs. Na-bulldog ko. Na-pedigree. Na-pedigree ko. Oh. So, sino yung mga kilala mo may scandal dito sa Pilipinas? Medyo ano yan yung topic na yan. Marami sa UST. Hindi, magsabi na lang muna tayo ng sino ba? Chito Miranda. Okay. And Chito Miranda, si Wally Bayola. Yan. Sino pa? Mang Kanor. Si Mang Kanor. Si Mang Kanor, Brad. Ano yun? May movie nga ngayon yun si Mang Kanor. Ang gumanap sa kanya si Rez Cortez. Parang ko nga nakita. Hindi ko naman napanood. Basta sa Viva, install ka ng Viva, 170 lang. Kala ko bawal lang Ay, bawal pala. Scratch that out. Hindi natin mamomonetize yan. Huwag sa Viva, sa Netflix. Okay. Doon ka manood ng Mang Kanor. sabi ko pa naman kay Abo Tol, sabi ko ganyan, magkano ba sa Viva, Tapos pinakita kagad yung mga palabas sa Viva. Puta, puro ganun eh. Puro ganun yung yung mga palabas eh. Basta sige Mang Kanor, si Rez Cortez. Ayun, so out na natin yon. Sino pa ba may mga scandal dito? Halos lahat naman meron. Hayden. Yun na. Sa pula ba? Hayden ko. Saan nag-aaral si Hayden ko? Marica Reyes. Sa UST ba? UST. Akalain mo, no? Tapos, plus. I-reconnect ulit natin. Isa pa. Yung role ni Rocky, ni The Rock, hindi na siya original. Oo. Kasi nga yung mga moveset niya, di ba? Parang kopya lang iba. So, pwede mong ihalin tulad si The Rock sa UST talaga. Na hindi talaga siyang oldest siya. Pero oldest entitled established. Pero yung original talaga is USC. Yun si Booker T. So pwede mong i-relate na si The Rock ay hindi original yung mga galaw. Magaling siya. Pero hindi siya original na gano'n. Ayun yung Ikaw, anong connection mo? Ano ba masasabi ko sa Nakapakos. Ilang step yun pala? Ilang step yun? From The Rock. May scandal. Yung scandal, meron din dito sa Pilipinas. So, yung sa Pilipinas, si Hayden ko. Yung after Hayden ko, yun, doon siya nag-aaral, UST. Yun na yun. Yun na yung apat lang. I-connect ko kay The Rock at UST. Hindi mo pwede sabihin mabato doon, Brad. Hindi. Gawa sa bato, no? Noong araw yung mga churches, yung mga university, hindi pa uso ang semento. Ang ginagamit nila, yung mga puti ng itlog. Yung mga churches ay nangongolekta ng puti ng itlog na, yung sa mga, sa... Itlog? Tapos yun ang ginagamit na pang-mix sa mortar. Tapos yung dilaw ng itlog tinatapon. Yung mga Pilipino nang hinayang doon sa dilaw, kaya yun, doon daw nasimula yung imbentohin yung leche flan. Although hindi ako naniniwala doon. Kasi bago pa man yung Renaissance, gumagawa na yung mga... leche flan, no? Hindi. Yung mga Roman marunong nang gumawa ng mortar, ng semento. So bakit naman gagamitin yung itlog? Kita ang kaaway. Saka pag naulanan yung itlog, pag naulanan yung itlog, magsishrink yun. Nabasa Nabasa na lamigan. Lamigan. Tapos. Hindi, trivia ko lang yun.
Ewan ko kung totoo yun. Yun daw ang legend ng leche plan. Alam mo naman dito sa Pilipinas, yung mga natin tawag doon, yung mga myths natin kung saan-saan na lang nanggagaling. Parang yung yung ba yung santol? Diba yung alamat ng santol. Alamat ng santol. Sabi niya, santol. Ano yun? Ano yun? Ba't ano yun? Santol. Simula ang tinawag na itong santol. Saka yung naapakan yung saging. Ano kaya to? Parang saging. Tinawag ng saging. Labo. Minsan... minsan mga mythologies na mga natin, mga story natin, hindi natin ko rin mawala. Anyway, ayun. Rock. Nakatapos naman si The Rock, pero eventually hindi rin nagtuloy dun sa kanyang career. Sa napili niyang course, diba? Parang ganun din sa UST. Usually, mga universities naman ganun, mga sadly, mga nakakatapos, hindi naman din talaga sila nagtutuloy dun sa nila, sa career nila. Medyo mababaw yung, yung connection ko. But then again, still, hindi porket hindi ka tumuloy dun sa natapos mong kurso, hindi ka na magsasucceed in life. Diba? It only shows na importante pa rin at the end of the day yung follow your heart, follow your passion. Ang daming alam, hirap na hirap lang kasi talaga kung gumawa ng connection. Bakit kasi UST Dwayne Johnson? Isa nakikita ko yung mga tol, eto topic natin na ko-connect natin si Dwayne Johnson at ang UST. Didn't take that tingin ko bigla ka na lang na yung naalimpungatan. Dwayne Johnson, UST. May tulog ka ulit. Yun na yung topic na hindi talaga pinag-isipan. Yun nga yung mahirap dun Sa bagay, di ba? Everything is connected in some way. Alright. Baka kailangan mo may pukpuk ka ng bato sa ulo mo para ma-connect mo. Darak. Alam mo yan, darak na yan. Nung bata ako, pag naririnig ko yan, darak, ano ba yung darak? Alam ko talaga pagkain ng baboy. Yan, sino ba yung darak? Wala kasi kaming TV nung araw. May TV kami black and white. Sino nga kumanta? Baka sino kumanta nung Rock, Baby Rock? Hindi ba sila Tito Big and Joey? Tito Big and Joey ba yun? Oo. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ba kumanta Rock, Baby Rock? Search nga natin, Rock, Baby Rock. Baka sila rin yung ang isang pag-ibig. Gago, BST, tama ka. Sila Tito Big and Joey ba, BST? Hindi ko alam yun. And then, meron silang Scandal. Yun. Mga controversial masyado yung mga natin. Yun na yun. Yun na yung connection nun. Meron sila hindi Scandal. Hindi sila connected sa UST. Hindi, meron sila Scandal. May Scandal VST. din si Hayden. VST. Yung U saka yung B. Isang letter lang yan. Iba nga yung Lyceum. Lyceum. Pwede! Nagka-connected university. Sa wakas, may ginawa ka din. Masyado controversial yung na yan, Tito Big and Joey na yan. Ako naniniwala ako na nangyari talaga yan. Kasi sila Ako naniniwala. Nagpatiluhod ba sila dun sa sa live Naniniwala ako nangyari yan. Tapos ang diniin lang talaga nila ang kawawa si Richie. Diniin. Kaya namatay yata yung yung tao paano pa yun? Yung salamat po, bossing. Pucha, kinulong ka na, ikaw sinisi, tapos salamat po, bossing. Ganyan ang reality. Some facts are stranger than fiction, ika nga. Kaya tayo, pa-connect-connect lang tayo ng mga random ideas. Kaya nga, yun nga yung maganda doon sa, di ba naalala mo last time, sabi ko, lahat ng tao sa government at some point, naging kokap na. Mm-hmm. May ninakaw sila. Hindi pera ha, maring oras, sitwasyon, pangyayari, kapangyarihan, ano pa ba? Whatever na pwede justisya at some point. So, maaring paano kung may kapangyarihan ka na gano'n, no? Na para elitist yung tao na pag nagsinungaling siya, mamamatay na kagad siya, no?
tapos ginawa mo yun sa Big and Joey. Talagang hindi niya. Patay. Pagka di sila umamin talaga, patay sila Tito Big and Joey. Binibig and Joey mo lang. Sama mo si Tito. Kasi yun yung controversy na parang si Tito pumasok sa Senate para may connection dun sa loob. I don't know kung ano yung nauna kasi bata pa ako. Ikaw, baka buhay ka na nun eh. Wala pa ako nun. Wala pa ako sa hindi pa ako gumaga. Hindi ka gumaga. Hindi pa ako yun. So, yun nga, kung may kapangyarihan ka ng gano'n, no, would you do it? No? Ililitis mo yung isang tao. Kunwari may kapangyarihan ka ng gano'n na pagka ginanon mo na sila, pag nagsinungaling ka, patay ka parang na. si So. Ha? Alam mo si So, justified lahat ng pagpatay ni So. Oo. Bagong topic yan. Nag-zoom discuss yan ngayon. Saka na. Malalim yan. Favorite ko yan eh. Baka... Ako, I claim, hindi ko napanood yung So 1 to 10. Ang napanood ko lang na So is yung number 1 na partial pa, yung patapos na doon ko lang napanood. Kasi napapanood ko lang sa cable dati nung hindi pa ganong censored, restricted ang cable. Plus yung latest ngayon, So 10 ata yung pinakahuli. 'Di ba na parang nabuhay siya ulit doon eh. Yun, yung pinakauna at pinaka-last lang ang napanood ko. Pero even so, kung pare-pareho lang ang formula na si So lagi pumapatay out of justice na twisted sense of justice. I say na lahat ng pagpatay na ginawa ni So ay legit at justified. Yun. Siguro saka na lang natin kasi ano yan. Yun nga, kung may kapangyarihan ka, patay ka. Di pag nagsinungaling sila, hindi talaga namin ginalaw or hindi kami ang gumalaw kay ganito. Pero alam mo nagsisinungaling. Hindi, kahit hindi mo na malaman, mamamatay na sila sa kusa nila. Ganun. Hindi ka nagsisinungaling. Kung nagsisinungaling ka, labas mo dila mo. Tapos nilagyan ng kalat. Di ba? Hindi na ako dadalhin to. Tapos wadi lang. Mabilis. Puta, magaling to. Yung alulo. Ano ba yung alulo? Eto, lagay mo to dito sa alulululu. Conclude na natin. That concludes our topic. Dwayne Johnson, UST. Sana may napulot kayo. Sana may napulot kayo kalokohan. Somewhat. Dodge. Jay, thank you.